Welcome back mga kaibigan. Ang episode natin ngayon ay hatid ng prospects. Sige, aminin na natin, kahit anong araw ka pumunta sa Twitter, siguradong may makikita kang mga Lakers fans na nagsasabi na dapat kunin ng Lakers sina Walker Kessler o Peyton Watson. Pero ganun ba talaga kadali? Pwede ba silang basta lumabas, kunin ang dalawang player na ito, tapos okay na? Hindi. Sa totoo lang, hindi ganoon kasimple. Mas mahirap pa ang proseso kung gusto talaga nilang magkaroon ng chance na makuha kahit isa sa kanila. Lalo na kung talagang mapapapirma nila. Kaya ngayon, pag-usapan natin kung ano ba talaga ang dapat mangyari. Ano ang step-by-step na plano para makuha nila kahit isa lang? Hindi pareho isa lang kina Peyton Watson or Walker Kessler. Ano ang posibilidad na mangyari ito? At paano nila ito gagawin? Pag-usapan natin isa-isa dahil araw-araw ko itong nakikita. Maraming tao ang nag-uusap tungkol dito at pati sa comments ng channel ko, lagi itong tinatanong. Kaya himayin natin ito step by step. At sige, simulan na natin. Step number 1. Kailangan ng Lakers ng cap space. Kung gusto nilang pirmahan sina Peyton Watson o Walker Kessler na parehong restricted free agents, ibig sabihin pwedeng tapatan ng current team nila kahit anong kontrata na ialok sa kanila, kailangan ng Lakers ng malaking cap space. At para magkaroon ng cap space, kailangan nilang bitawan ang rights sa marami nilang sariling free agents. Ibig sabihin, pati sarili nilang players. Mula kina LeBron, Rui, Luke Kennard, Marcus Smart, Ayton, kapag nag-opt-out sila, kailangan nilang i-renounce ang rights sa marami sa kanila. Ibig sabihin din nito na kung gusto nilang ibalik si LeBron at bibigyan nila siya ng kontratang gusto niya, mga 30 hanggang 40 million kada taon, pwede mo nang kalimutan ang pagkuha kina Watson o Walker Kessler. Tapos na agad. Kapag binigyan nila si LeBron ng ganoong kalaking kontrata ay wala ang cap space nila. Kaya goodbye na agad sa chance na makuha sina Watson o Walker Kessler. Hindi na mangyayari. Pero kung makakagawa sila ng team-friendly contract kay LeBron, halimbawa pumayag siya sa pay cut o kaya naman umalis siya magkakaroon sila ng cap space basta hindi nila ire-resign ang iba pa nilang free agents tulad ni Rui, Chimra, Luke Kennard, Smart at iba pa. Ulitin ko, kailangan nila ng hindi bababa sa 30 hanggang 40 million na cap space pagkatapos ng lahat ng iyon. Kaya iyon ang unang step. Kailangan muna nilang magkaroon ng cap space. Pero okay, sabihin na nating nagawa nila. Nakahanap sila ng paraan para magkaroon ng cap space. Napagkasunduan nila ni LeBron o baka nga umalis siya, pero nagkaroon sila ng cap space. Paano naman nila makukuha sina Watson o Walker Kessler? Simulan natin sa mas mahirap, si Walker Kessler. Kung gusto nila siyang kunin at posibleng makipag-usap sa Utah Jazz, kailangan nilang alukan si Kessler ng kontrata na ayaw tapatan ng Utah o kontratang ayaw nilang ibigay. Tapos kailangan pa nilang gumawa ng sign and trade. Ibig sabihin, sobrang laki ng pera ang kailangan nilang ialok. At para hindi tapatan ng Utah ang kontrata para kay Walker Kessler, tingin ko kailangan mga 35 million pataas kada taon. Oo, 35 million pataas kada taon. At sa puntong iyon, sulit pa ba talaga? Pwede pa pagdebatehan iyan. Pero hindi tulad nina Peyton Watson at Denver Nuggets, ang Utah Jazz ay walang problema sa payroll. At malaking bagay iyon. Lagi nating naririnig ang tungkol sa first apron at second apron at bakit problema iyon. Quick recap lang, kapag lampas ka sa second apron, hindi ka pwedeng tumanggap ng dagdag na salary sa trade. Hindi ka pwedeng
mag-trade ng maraming players sabay-sabay, hindi mo magagamit ang buyout market. At marami pang restrictions, kaya ayaw ng teams mapunta roon. Pero ang Utah, sobrang layo pa nila roon. Sa susunod na season, nasa 137.8 million lang ang payroll nila. Halos 90 million na mas mababa sa second apron na nasa 222 million para sa next season. Kaya para sa kanila walang problema na i-resign si Walker Kessler. Kahit bigyan pa nila siya ng 35 o 40 million kada taon, malayo pa rin sila sa second apron. Kaya ang totoong tanong dito ay, saan ang breaking point ng Utah kay Walker Kessler? Magkano ang hindi na nila kayang ibigay sa kanya? Kahit hindi tungkol sa second apron, magkano ang ayaw na nilang bayaran para mapanatili siya? Siyempre, pwede pa ring pagdebatehan iyon. Pero kung ako ang tatanungin, baka nasa pagitan ng 35 hanggang 40 million kada taon. At kung may cap space ang Lakers para ialok iyon, ang susunod na tanong ay, sulit ba talaga iyon para sa kanila? Oo, gusto nila si Walker Kessler, pero gusto ba nila siya sa ganoong presyo? Sa tingin ko, hindi. Pero sa palagay ko, iyon ang kailangang halaga kung gusto talaga nilang maagaw siya sa Utah. Halos max salary na ang kailangan mong ialok. Kaya doon talaga umiikot ang usapan. Dahil kung hindi mo siya aalukan ng ganoong kalaki at gusto mo siyang makuha sa mas mababang halaga, kailangan mo pa rin gumawa ng sign and trade. At kahit doon, maliit pa rin ang chance. Si Danny Ainge ang kausap mo rito. At hindi siya tipo na gustong tumulong sa kalaban nila sa conference, lalo na sa Lakers, na alam naman nating hindi niya gaanong gusto. Sa pinakamaganda mong aasahan, baka pumayag siya sa sign and trade na hindi rin pabor sa Lakers. Ibig sabihin, baka kailangan mong isama si Austin Reeves kung gugustuhin nila siya. Halos lahat ng draft picks mo rin. Sigurado akong si Danny Ainge hihingi ng first-round pick, baka pareho pang tradable first-round picks ng Lakers at baka pati second-round pick. Sino nakakaalam, baka pati player tulad ni Duo. Iyan malamang ang kapalit dito. At sa totoo lang, hindi ka mananalo sa usapang ito kapag si Walker Kessler ang target mo. Hawak ng Utah Jazz ang lahat ng kapangyarihan dito. Kahit pagdating sa pagmatch ng kontrata, sign and trade, o anumang deal para makuha si Walker Kessler, hindi ito magiging pabor sa Lakers. Pwede mo siyang gustuhin buong araw, pero hindi iyon magpapadali para makuha siya. Sa madaling salita, parang talo ka sa kahit anong direksyon. Kapag binigyan mo siya ng kontratang hindi kayang tapatan ng Utah, baka talo ka pa rin doon. At kung makikipag-sign and trade ka sa kanila, mas lalo kang hindi mananalo. Hindi man lang sa opinyon ko. Kaya sa totoo lang, wala akong nakikitang malinaw na paraan para makuha si Walker Kessler. Hindi diretsong pirmahan, hindi rin sa sign and trade, dahil hindi ko nakikitang mananalo roon ang Lakers. At sa tingin ko, hindi rin papayag ang Utah sa ganoong deal. Bukod pa roon, wala nang ibang paraan para makuha siya. Kahit gaano mo pa siya kagusto, malamang hindi talaga mangyayari. Sa opinyon ko, wala pang 2% ang chance na mangyari iyon. Pero bago tayo lumayo masyado, mabilis lang, ikwento ko muna sa inyo ang tungkol sa Prize Picks, ang #1 sports picking app sa Amerika. Simple lang ito. Pipili ka kung more or less ang magiging stats ng paborito mong players, tapos gagawa ka ng lineup mo. Halimbawa, ngayong gabi, ito ang picks ko. Una, si Stephen Castle na magkakaroon ng higit sa 11.5 points na nagawa niya sa bawat laro ng conference finals hanggang
ngayon. Pangalawa, si Kelvin John na magkakaroon ng higit sa 4.5 points na nagagawa rin niya sa bawat laro. At pangatlo at huling pick ko, si Case Wallace na magkakaroon ng higit sa 3.5 combined rebounds at assists na muli nagagawa rin niya sa bawat laro. Kaya kung gusto ninyong sumabay sa picks ko o gumawa ng sarili ninyong picks, siguraduhin ninyong i-download ang app, gamitin ang code HMA at makakuha ng $50 kapag nilaro ninyo ang unang $5 lineup ninyo. Ngayon, balik tayo sa topic natin. Pero iba ang tingin ko kay Peyton Watson. Huwag ninyo akong maliin dito. Hindi ko sinasabing madali siyang makuha o hindi tulad ng Utah, ang Denver Nuggets ay may malaking problema sa payroll. Sa totoo lang, isa sila sa may pinakamasamang payroll situation sa buong NBA. Baka nga sila pa ang pinakamasama dahil sa dami ng bad contracts nila. Sa ngayon, nasa halos $220 million na ang payroll ng Nuggets para sa susunod na season. Oo, may ilang paraan sila para mapababa iyon ng kaunti, tulad ng non-guaranteed contract ni Jonas Valanciunas na nagkakahalaga ng $10 million. Pwede nila iyong i-waive at bumaba sa $205 million. Pero kahit ganoon, nasa $17 million lang ang layo nila sa second apron. At hindi pa sapat iyon para maipasok si Peyton Watson at makabuo pa ng roster na may 7 pang players. Hindi mangyayari iyon. Kahit maging desperado sila at tanggalin lahat ng team options nila tulad nina Julian Strawther, Dron Holmes at Jalen Pickett, na sila rin naman ang nag-draft, kulang pa rin sila sa space para maipasok si Peyton Watson nang hindi lumalagpas sa second apron. Hindi talaga mangyayari. Kaya para magawa nila yon, kailangan nilang hayaan si Peyton Watson umalis o gumawa ng desperadong salary dump move para makababa sa second apron at maipasok siya. Ibig sabihin, baka kailangan nilang bitawan sina Aaron Gordon, Cam Johnson, Christian Braun, o baka dalawa pa sa kanila. Iyan ang sitwasyon nila ngayon. Kaya para sa Lakers na may cap space, malaking advantage ito para ma-pressure nila ang Denver at baka makabawi rin sila kahit papaano. Muli, Step 1 pa rin ang pagkakaroon ng cap space at pag-alam kung magkano ang kailangang ialok kay Peyton Watson para mahanap ang breaking point ng Nuggets. Sa tingin ko, medyo mas mababa ng kaunti kaysa kay Walker Kessler pero hindi rin nalalayo. Siguro mga 30 million kada taon. Sa puntong iyon, sa tingin ko magdadalawang isip ang Denver na tapatan iyon. Baka tapatan pa rin nila, pero siguradong mapapaisip sila. At kapag nag-isip sila ng mabuti, baka pumayag na sila sa sign and trade para may makuha sila kaysa mawalan ng player ng libre. Lalo na sa sitwasyon ng payroll nila ngayon. Kaya kung mahanap ng Lakers ang breaking point na iyon, sa tingin ko biglang tataas sa parang 50-50 ang chance nilang makuha si Peyton Watson. At malaking improvement na iyon kumpara sa chance nila kay Walker Kessler. Tulad ng sabi ko, kung gusto siyang panatilihin ng Denver, kailangan nilang gumawa ng salary dump. At dahil ang Lakers ay isa lang sa 3, 4 o 5 teams na may cap space, kaunti lang din ang options ng Denver para gawin iyon. Kaya kung hindi nila makumbinsi ang Brooklyn o Chicago na tulungan sila, hindi ko nakikitang tatanggapin ng Lakers, Detroit o ibang teams na may cap space ang ganoong kontrata mula sa kanila. Kaya oo, mahirap talaga ang sitwasyon nila. Kapag hindi nila nagawang ayusin iyon, kapag wala silang mahanap na team na tutulong, baka mapilitan silang makipag-sign and trade sa Lakers. Pero hindi ko rin gustong palabasin na madali ito dahil kahit ganoon, mahirap pa rin ang sitwasyon ng Lakers. Kapag nag-offer ka ng kontrata sa isang restricted free agent,
May 48-hour moratorium period. Ibig sabihin, nakalock ang cap space mo sa loob ng 2 araw. Hindi mo yon pwedeng i-alok sa ibang free agent. Hindi mo rin magagamit para sa sarili mong free agents. Sa madaling salita, hindi mo talaga magagamit ang cap space mo habang naghihintay. Kaya may risk pa rin dito. Kahit mahanap nila ang breaking point ng Denver, kahit hindi makahanap ang Nuggets ng ibang team para sa salary dump, hindi pa rin perpekto ang sitwasyon ng Lakers. Sa puntong iyon, parang nakabitin sila habang ang ibang teams ay pumipirma na ng free agents. At marami pa roon ang malamang gusto rin sana ng Lakers. Pero wala silang magagawa habang naghihintay sila. Kaya iyon ang magiging huling paraan ng Nuggets para takutin ng Lakers at paatrasin sila. Kahit mahanap pa ng Lakers ang breaking point nila. Kahit hindi akahanap ng tulong ang Nuggets para sa salary dump, pahihintayin lang nila ang Lakers sa loob ng 48 oras. Kailangan nilang manood habang napupunta sa ibang teams ang maraming free agents, pero kung gusto talaga nila si Peyton Watson, iyon ang risk na kailangan nilang tanggapin. Kaya balikan natin step by step. Una, kailangan nilang magkaroon ng sapat na cap space para makuha siya. Malamang mga 30 million pataas para maialok sa first year ng kontrata. Pangalawa, kailangan nilang mahanap ang breaking point ng Nuggets. Magkano ang hindi na nila kayang tapatan? 25, 30, 35 million kada taon? Hindi natin alam, pero kailangan nilang malaman iyon. Pangatlo, kailangan nilang umasa na hindi makakahanap ang Denver ng salary dump para kayanin si Peyton Watson. O kung makahanap man sila, sana payagan nilang tumulong ang Lakers o pumayag sila sa sign and trade. Iyon ang pangatlong step. Pang-apat, kailangan handa silang maghintay sa moratorium period na iyon. Yung 48 hours na nakahold ang cap space nila habang sinusubukan nilang kunin si Peyton Watson. Pero kung makahanap sila ng paraan para magawa iyon at handa silang tahakin ang ganoong route, sa tingin ko sulit iyon para kay Peyton Watson. Hindi para kay Kessler dahil sobrang baba ng chance na makuha siya, pero para kay Peyton Watson dahil parang 50-50 ang chance, sasabihin kong subukan nila. Hindi ka makakahanap ng mas batang player na mas bagay sa timeline ni Luka. Pwedeng lumaki kasama ni Luka at sobrang magandang fit sa paligid niya kaysa kay Peyton Watson. Opinyon ko lang naman, pero ganoon ko ito nakikita. Hindi ito siguradong mangyayari, pero kung kukuha sila ng malaking risk gamit ang cap space na ilang taon nilang pinagplanuhan, bakit nila sasayangin iyon sa ibang free agents na baka hindi rin ganoon kalaki ang maitutulong, lalo na sa long-term future ng team? Kaya ngayon, ano sa tingin ninyo? Ano ang tingin ninyo sa chance na makuha o kahit habulin man lang sina Peyton Watson o Walker Kessler? Sulit ba ito o hindi? Dapat bang subukan ito ng Lakers o umiwas na lang sila? Sabihin ninyo ang thoughts ninyo. At kung anong route ang pipiliin ninyo sa comments sa baba, lalo na kung may natutunan kayo. Pero mukhang hanggang dito na muna tayo. At kung nagustuhan ninyo ang video, sobrang maa-appreciate ko kung magla-like kayo, mag-subscribe sa channel kung hindi pa kayo subscribed, at pindutin ang notification bell para hindi ninyo ma-miss kapag may bago akong upload. Pero gaya ng lagi, maraming salamat sa panunood at sana maganda ang araw o gabi ninyo.